Hello guys! Welcome back dito sa aking channel, and today's video, i-share ko nga lang sa inyo kung paano nga ba natin mai-withdraw yung pera natin sa ating Telegram wallet papuntang GCash o di kaya papuntang bank account. So, nung nakaraang linggo kasi, meron akong natanggap na 50% na payment ng client sa akin. Meron siyang company, so nagkaroon ng collaboration. So, nung una din talaga, nangangapa ako, paano ko ba i-transfer or paano ko mai-withdraw itong or pera sa aking Telegram wallet papuntang GCash or sa aking bank account. So, nahirapan ako dun mga mi. So, ito, search na naman ang kabeshi nyo, and yun nga, at least nakuha ko kung paano nga i-withdraw. So, yun, i-share ko sa inyo kasi maaari nga iba sa inyo ay meron din silang pera or bayad sa kanila, sa kanilang Telegram wallet. Hindi nila alam kung paano ito i-withdraw papuntang GCash or papuntang bank account. By the way kasi, sa Telegram wallet, hindi po natin agad i-withdraw from Telegram wallet papuntang GCash or papuntang bank account. So, ang ginawa ko, mula nga sa Telegram wallet ko, papuntang coins.ph, and from coins.ph papunta sa aking bank account. Ito na nga mga mi, mula sa inyong Telegram account, i-search nyo yung may nakalagay na wallet, then i-click nyo nga lang yan at makikita nyo dyan kung magkano yung amount nga na pera nyo nga sa inyong Telegram wallet. I-click nyo nga lang yung may nakalagay na withdraw. Okay? Pag na-click mo yung withdraw dyan, meron kang makikita na gram and USDT. So, USDT yung pipiliin natin at external wallet. Next, pag nakita mo yung external wallet, meron namang USDT at USDC sa USDT, and merong option dito na TON, Solana, and so on. Pero Solana yung ginamit ko kasi yung TON nga ay hindi available sa coins.ph. So, kung mapapansin nyo, pagka-click mo ng Solana, ilalagay mo dyan yung SOL address. So, dito naman, pupunta tayo ngayon sa coins.ph, go lang tayo sa portfolio at i-click natin yung deposit. Okay? So, pag na-click mo yung deposit, receive crypto, add crypto to your wallet, and i-search mo nga lang dito sa taas yung Solana. Okay? So, meron nga din itong TON, pero kung mapapansin nyo, feature is not available. Kaya, mas maganda sana yung TON kasi walang charge. Pero kasi, dahil nga hindi siya available sa coins.ph, so Solana yung ginamit ko. So, i-search nga lang natin itong Solana. And i-click lang natin yan. Ayan, Solana, and confirm your selection. Okay? Your type, Solana. Okay, so yes, correct lang natin yan. Click lang natin yung yes, correct. Okay, so mapapansin dyan sa baba, 2 minutes daw mag-arrive, or estimated arrival ay 2 minutes. Okay, so please note. And then, eto na, pagka-click mo yan, makikita mo nga itong address. So, i-copy mo nga lang yan mga beshies. I-copy nyo yung address na yan at balik tayo sa Telegram wallet. Then, i-paste mo doon nga sa taas. Okay? So, i-paste natin dyan, USDT Sol address. And, ayan, i-click mo itong USDT Sol address dyan sa baba, address found nga. I-click mo nga lang yan and continue. Tapos, pindutin natin yung may nakalagay dyan na max. Okay? Para ma-withdraw mo lahat ng available na balance mo or pera mo sa Telegram wallet. Pero kung gusto mo, isulat mo na lang yung amount kung ayaw mong i-withdraw lahat yung laman ng Telegram wallet mo. So, confirm and send lang natin. And makikita nyo naman dito yung details, like yung recipient nga, ayan, yung nakopy natin kanina, and then network, Solana Sol, estimated withdrawal up to 33 minutes, pero sa akin hindi siya umabot ng 33 minutes. Okay? So, confirm nga lang natin yan. So, meron pang withdrawal fee, $1.50, and then total amount. So, Solana nga yung ginamit ko. Sayang kasi talaga yung TON kasi wala ngang charge. Kaya lang ang problema, hindi siya available sa coins.ph. Okay? So, confirm lang natin yan and send. So, kung mapapansin nyo, okay na, done. So, i-refresh lang natin ito mga beshies para makita kung nabawas ba talaga sa ating Telegram wallet. So, click nga lang natin yung may nakalagay dyan. Yung may nakalagay dyan na done. At kung mapapansin nyo, bawas na talaga yung laman ng aking Telegram wallet. So, di ba kanina 177, pero ngayon 0.04 na lang. So, balik tayo sa coins.ph. Ilang minuto lang nakita ko na pumasok na nga yung pera ko dito sa coins.ph. Pero kung mapapansin nyo, naka-USDT siya. So, hindi ko pa rin siya pwedeng ma-withdraw kasi nga naka-USDT. So, kailangan natin i-sell ito. So, go kayo sa portfolio and click nyo nga lang yung may nakalagay dyan na sell. Okay?
Diyan, ilalagay nyo yung amount, kung magkano yung amount na gusto nyong i-sell, di ba? Ibenta kasi USDT to PHP yung gagawin natin. I-convert natin yung USDT papuntang peso. Okay? Okay na, transaction successful. So, go to portfolio lang ulit tayo. And kung mapapansin nyo, mula sa USDT, napunta na siya sa Philippine pesos. Or naging peso na yung pera ko. So, 12,255 pesos na. So, mula dito mga beshies, kung mapapansin nyo nga sa taas, nakapeso na yung pera ko. So, pwede ko na siyang ma-cash out nga or ma-withdraw sa aking GCash or bank account. So, go nga lang ulit tayo sa portfolio and pwede nyo na ngang ma-click itong withdraw. Okay? Pagka-click mo ng withdraw, ayan, cash out. Pagka-click mo yan, lalabas nga yung GCash BPI and mamimili ka lang din or i-search mo kung saan mo gustong i-withdraw yung account mo. So, sa akin kasi, Metrobank ko withdraw pero pareho lang yung process via bank or GCash. I-click mo lang dyan kung gusto mong i-withdraw sa GCash, then i-click mo yung max dyan kung gusto mong i-withdraw lahat or ilalagay mo na lang din yung amount. Then meron itong 10 pesos na fee. Then once okay na, edi i-click mo lang yung next. Okay? Pero Metrobank kasi yung ginamit ko, so dito ko gustong matanggap yung pera nga mula sa coins.ph to Metrobank. So ayan, pagka-click ko ng amount, ito na nga, account holder, bank account number, recipient number, amount, then fee. So, mapapansin nyo, 12,254 pesos. Confirm lang natin at meron itong phone verification. May matatanggap kayo na one-time password. So, ayan, transaction processing. Mag-aantay lang tayo ng ilang minuto para i-process nga nila yung withdraw ko mula coins.ph to bank account. So, wala na pong laman yung coins account ko. 0.54 na siya kasi nga na-withdraw ko na siya sa aking Metrobank. So, meron na akong pera sa Metrobank na 29,295 kasi nga po na-withdraw ko. And meron kasi dating laman tong Metrobank account ko. So, ayan, nadagdagan siya. Naging 29,295. So, pumasok na po yung 12,000 pesos na na-withdraw ko. Super madali lang talaga mga beshies. From Telegram wallet to coins.ph at coins.ph to GCash or papuntang bank account. Ginamit ko nga kasi dito ay sa Metrobank, yung ginamit ko or kung saan ko pinadala nga yung pera. Napakadali lang talaga. I-follow nyo nga lang yung ginawa ko dito or sa video na ito. Ayan, balik-balikan nyo yan or pwede nyong sundan habang wini-withdraw nyo nga yung pera nyo sa inyong mga Telegram wallet. Okay, so ganun lang kadali mula Telegram wallet papuntang coins.ph papunta sa aking Metrobank account. Kung may mga katanungan pa po kayo or may gusto pa po kayong itanong sa akin kung paano ba mag-withdraw, di ba, from Telegram wallet papuntang Binance to GCash or bank account, or yung mga iba pang katanungan nyo patungkol nga dito kung paano tayo mag-withdraw, paano natin i-withdraw yung pera natin mula sa Telegram wallet papuntang GCash. So, i-comment nyo nga lang yan at sasagutin natin yan sa mga susunod na video. So, again, thank you for watching mga beshies and sana makatulong yung video na ito sa mga naghahanap talaga kung paano i-withdraw nga yung kanilang pera mula sa kanilang Telegram wallet papuntang bank account. Thank you and see you nga sa aking next video. Bye!